초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 6. It was Christmas at ngayon lang ang unang pagkakataon na hindi kasama ni Ryan ang ina. Kaya siya sumama sa mami niya rito sa Pilipinas ay para makasama ito sa espesyal na okasyon. Tulad na lang ngayon, but her mother left her with Tyrone, the sweet devil who pleased her and made her moan loudly. She had been in his condo for 2 days now. Pangatlong araw na niya ngayon. Sa 2 araw na nandito siya, walang gabi na hindi siya pinapaligaya ni Tyrone. He never stopped licking her with every chance he got. Tulad na lang kaninang madaling araw. Akala niya wala itong gagawin pero nalaman na lang niya na hubad na siya at ang ulo nito ay nasa gitna na ng hitan niya. Honestly, she should stay away from him. May kasintahan na ito. Goodness. Kailan pa siya naninira ng relasyon? She was pretty sure if his girlfriend found out about her relationship with Tyrone, she would throw her to the depths of hell. Ano niluluto mo? Hindi niya pinansin ito. Ayaw niya makipag-usap dito. Every time she talked to him, they end up kissing. Every time they had serious talk, she end up naked with Tyrone. Heads ended up in between her thighs, enjoying the center of her femininity. Kaya naman hindi na lang niya ito kikibuin. Tyrone Zapanta was not good for her health. So silent. Bubuntong hininga ito. Bakit ayaw mo kong kausapin? Nagkibit balikat siya at hindi nagsalita. Ayaw talaga niya itong kausapin. Maliban sa hiya na nararamdaman niya dahil sa pinagsaluhan nila gabi-gabi, ayaw din niya itong makausap sa kadahilan ng mali ang ginagawa nila at hindi na dapat iyon masundan pa. Come on, Ryan. Sumandan si Tyrone sa mahabang island counter, nakatabi lang ng stove na pinaglulutuan niya. Even from a distance, she could smell his oh so yummy scent. Talk to me. Hindi siya umimik. Nagpatuloy lang siya sa pagluluto ng agahan niya. Kailangan niyang bilisan ang pagluluto. Nalaman niyang mula kay Tyrone kanina na pupunta ngayon ang mga kaibigan nito at ayaw niya makisalo ng agahan sa mga ito. Napaigtad siya nang maramdamang may yumakap sa kanya mula sa likuran. She didn't have to look back to see who it was. From the scent invading her nostril, she would bet her life that it's someone other than the man who had the tongue of the sweetest devil, Tyrone Zapanta. Bitawan mo ko, Tyrone. Mahinahon, ani niya habang patuloy na nagluluto ng agahan niya. Bakit ko naman gagawin yun? Hinalikan nito ang batok niya at pinagapang ang halik mula ron hanggang sa balikat niya. I like hugging you. Nanginginig ang katawan sa sobrang sensasyong nararamdaman. Pinilit niya ang sarili na huwag makaramdam. She had to force herself to feel. What happened every night is his bed was a mistake. The best mistake, but it was still a mistake. Damn it. Why are you suddenly so cold, Ryan? Tanong ni Tyrone. Halata sa boses ng binata na naguluhan ito. Inabot niya ang bowl na inire-ready niya kanina pa at inilagay doon ang chicken soup na katatapos lang niyang lutuin. She returned around, faced Tyrone who had confusion written all over his handsome face. Bumuntong hininga siya. Tyrone, please. Alalahin mo namang may girlfriend ka. Please, act accordingly. Act accordingly? Ano ba ang problema mo? His eyes narrowed. Okay naman tayo kagabi, diba?
Kaninang madaling araw, hinayaan mo akong paligayahin ka. Namula ang pisngi niya. Nagbaba siya ng tingin dahil ayaw niya makita ito ang reaksyon ng mukha niya. Tyron, please lang. Padainin mo ko. Aniya nang subukan niyang lampasan ito pero hindi siya hinayaan. Nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. Why the sudden change of attitude? Matapang na salalubong niya ang mapanuring tingin ng binata. Tyron, my girlfriend ka. Ay ako makasira ng relasyon na to. Isang buwan lang ako rito sa Pilipinas. Pagkatapos nun, uuwi na ako sa Canada at sigurado akong hindi na tayo magkikita. You're better off with your girlfriend now, okay? Ang nararamdaman natin sa isa't isa ay simpleng attraction lamang. Sana hindi na lumalim yun. He growled at her. But you enjoy it. Oo, nag-enjoy ako sa ginagawa natin. Aniya na nilalabanan ang hiya na nararamdaman. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na yun pwedeng madugtungan pa. It's not right. It's not right? Malamig itong napangisi. Naisip mo ba yun bago mo ibuka ka ang mga hita mo para sa akin? Pagkasabi na yun, ay iniwan na siya ng binata sa kusina. Napatanga siya sinasabi nito. It was so bold. At talagang siya pa ang sinisisi nito? Siguro nga siya nga dapat asisihin. Hindi siya pinilit ni Tyron ng nagdaang gabi at sa ibang gabing nagdaan. She opened her legs for him because her body was screaming for her to do it. Humugot siya ng isang malalim na hininga at naglakad pabalik sa silid ni Tyron. Nainoko pa niya habang dala-dala ang bowl ng chicken soup. Akmang papasok siya sa koridor patungo sa silid ni Tyron nang may mabangga siya. She was about to lose her balance when the person she bumped into hold her waist and held her steady. Nang tingnan niya kung sino ayon, napawang ang labi niya sa gwapong lalaki na nasa harapan niya. Isa ba ito sa mga kaibigan ni Tyron? Dumating na mga ito? The man with a conny pale charcoal eyes smiled at her. Sorry about that. Hingi nito ng tawad sa soup niya na halos wala ng laman na kasi natapon ng magkabanggaan sila. Hindi siya sumagot. Napatitig lang siya sa bowl na hawak niya. Wala na akong agahan, wika niya sa sarili. Bahagyang tumawa ang lalaki at kinuha ang bowl na hawak niya. Come on, babayaran ko ang agahan na natapon dahil sa akin. Kunot ang noong tumingin siya sa lalaki. Paano mo naman babayaran? At sino ka ba? Train walks Ben. At your service, miss. The man slightly bowed his head like a gentleman. Lihing siyang napangiti sa ginagawa nito. Aside from his chivalrous attitude, he looked like a handsome young prince with his neatly brushed hair, pale charcoal eyes, and aristocratic jawline. Hindi na siya magtataka kung marami na itong napaiyak na babae. With that handsome face, he was sure he did not have any trouble bidding any woman. I'm Rhinelyn Dizon. Tipid siyang ngumiti. Are you one of Tyron's friends? Hindi niya nakilala lahat ng kaibigan ni Tyron, only Johans and Imar. Oo, he smiled dazingly at her. Come on, punta na tayo sa kusina. I'll cook you something to replace your chicken soup. Nauna na itong naglakad sa kanya. Sumunod naman siya rito dahil wala siyang choice. Nagugutom na talaga siya. Na makapasok sila sa kusina, mabilis ang mga galaw ni Ryan habang nagluluto. Mukhang eksperto ito sa larangan ng pagluluto base sa mga galaw nito. Siya naman ay nakaupo lang sa silya, nakatabi ng island counter
at nakatingin dito. Chef ka ba? Hindi mapigil ang tanong niya. Train glanced at her direction. By profession, yes, but I am a businessman by choice. Bigla siyang na-curious. You must love cooking. Para yun ang kunin mong kurso pero business ang pinili mo. Why is that? Ryan knew he was praying but she couldn't help it. May naglalarong ngiti sa mga labi ni Trine habang nagsasalita. That's a professional question, madam. Nagbawa siya ng tingin kasabay yun ay ang pamumula ng pisngi niya. Sorry, I didn't mean to pray. Mahinang tumawa ang lalaki. Binibiro lang kita, Madam Ryan. Pinatay nito ang stove at humarap sa kanya. You see, my family owns the Wolfsbane Industries, and as the only heir, I have to take over our family business since my father retired. Wala na bang ibang pagpipilian? Nanlaki ang mata niya nang marinig ang Wolfsbane Industries. It's a multi-billionaire empire in Russia. At ayon sa nabasa niya, Wolfsbane Industries was rolling in Italy, France, and England, and now it was trying to roll in America. Wow! Hindi niya akalain na ang lalaki nakatayo ngayon sa harapan niya ay ang CEO ng pinakasikat na business empire sa buong mundo. Kung ganun, bakit narito ka sa Pilipinas? Curious talaga siya kung bakit narito ito ngayon sa Pilipinas sa halip na nasa Russia at minamanage ang negosyo ng family nito. Ngumiti ang lalaki. I've been living here for almost a year now. I'll be in Russia running my family's business for a month and then after that, babalik ako rito sa Pilipinas para magpahinga ng ilang linggo. Pagkatapos noon, ay babalik na naman ako sa Russia. I'm smitten by this country. It has kind of hearted people that some countries lack nowadays. At saka, Pilipina ang ina ko at palagi niyang pinagmamalaki sa akin ang bansang ito at narito ang mga kaibigan ko dahil sa kanila na mamahal na sa akin ang kulturang Pilipino. That was heartwarming. Nakakataba ng puso na may isang tao na ganoon ang pananaw sa Pilipinas. Nakakatuwa. Ininalpag ni Train ang pinggan sa ibabaw ng island counter sa harapan niya. Eat up, Madam Ryan. Omelette, fried rice, and bacon. Ayan ang laman ng pinggan na inilapag nito sa kanya. Pinasalamatan ni muna niya ang lalaki bago sinimulang kainin ang niluto pero para sa kanya. Palagi na niyang maubos ang laman ng pinggan nang pumasok si Johan sa loob ng kusina. Nang makita siya nito ay napatitig ito sa paglalakad at tinitigan siya. She felt conscious under Johan's gaze. Naaasiwang nagbaba siya ng tingin sa pinggan at naubos ang laman niyon ng walang imik. So, si Train ang bumasag sa katahimikan. What do you want me to cook for your breakfast, Johans? Playing chef again? I see. Anay ng barito ng boses ni Johans. At pinagluto mo pala si Ryan? Sa uri na pagtawag nito sa pangalan niya ay para bang matagal na silang magkaibigan. Baka may lumason sa iyo, Train. Alalahain mo, nasa pamamahay ka ni Tay. Mahina tumawa si Train. I'm the cook, Johans. Tay can poison me, but I can. Napapitlag siya nang maramdamang may umakbay sa kanya. Magkasalubong ang kilay na binalingan niya ang pangahas na umakbay sa kanya. Naningkit ang mga mata niya nang makitang si Johannes iyon. Nakangisi ito sa kanya at may pilyong kislap ang mga mata. Ano sa tingin ang ginagawa mo? Mataray niyang tanong dito. Just play along, honey. Bulong nito sabay kindat sa kanya. Well, ruin someone's day so please play along, sweetie. Hindi pa siya nakapag-react sa request
ni Yuhens nang marinig niya ang galit na boses ni Tyron. Yuhens, lumayas ka sa kondo ko. He was pissed. Ang aga-aga, lampas na sa 15th floor ang pagkairita niya. Early this morning, he woke up with Ryan by his side and that irritated him to the core of his being. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. And then he looked for that devil woman and found her in the kitchen. Naglalambing lang naman siya, but she pushed him away like he had a transferable disease. But that irritated him more than that he already was. And that Karen called him and she demanded that she should go to Boracay with her. Kung hindi maghahanap daw ito ng ibang at papalitan siya. Of course, he said no at dahilan ang mami niya. Palagi niya sinasabi sa sarili niya na wala itong nararamdaman para kay Ryan. Pilit niya sinasabi sa sarili na tawag lang ito ng laman. Yes, that was it. It was just lust. But when he entered the kitchen to talk to Ryan and found Yuhen's arm around Ryan's shoulder, para siyang bomba na sumabog sa nakita. Hindi siya dapat naggagalit, pero hindi niya kayang pigilan ang kulay birding halimaw na kumakain sa emosyon niyang pag-iisip. His vision dark and his mood turned black. He could kill someone today. Yuhens, lumayas ka sa kondo ko. Sigaw niya sa sobrang iritasyon na nararamdaman na puno ng galit ang mga mata niya habang nakatingin iyon kay Ryan at Yuhens. Huwag mo siyang hawakan, he growled. Parang walang pakialam sa galit na si Yuhens at hinarap siya na nakangisi. Why oh why Ty? Ryan is not yours for you to stay that. It felt like I punched him in that gut. His friend was right. He already had a girlfriend. My girlfriend pa nga ba siya? No, break na sila ni Karen. Pero kahit ganon, dapat hindi siya dapat umaakto ng ganito. Why so possessive, Ty? His Russian friend Train asked. His eyes were dancing with amusement. I am not possessive. I'm fucking not. Tinanggal niya ang braso ni Yuhen sa balikat ni Ryan at hinawakan na niya ang dalaga sa pulsuhan at hinila ito palabas ng kusina. Ano ba Tyron? Bitawan mo ako? Malutong na nagmura ang dalaga pero hindi niya ito pinakawalan. Na makapasok sila sa kwarto niya, isinandal niya ang dalaga sa likod ng pinto at walang sermon-sermong siniil ng halik ang mga labi nito. She sighed in contentment when Ryan didn't protest. Tinugon nito ang halik niya at napadaing siya ng hawakan nito ang magkabilang pisngi niya at mas pinalalim pa ang halik na pinagsaluhan nila. Dumapo ang kamay niya sa pangupo nito at binuhat ang dalaga. Kaagad naman itong ipinalibot ang paa sa baywang niya. Now, the center of her femininity was rubbing against her groans. It quickly made him the horniest man on earth. Mariin siyang napapikit ng iwan ng labi nito ang mga labi niya at gumapang ayon pababa sa leeg niya. He groaned when Ryan tongue licked his bare neck and it sent havoc in his horny hormones. Bumalik ang mga labi nito sa labi niya. She bit his lips, making his cock rub. Why can't you leave me alone? Tanong nito sa naguguluhang boses. He pulled away from her lips and stared her with confusion in his eyes. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo, Ryan. Ang alam ko lang nababaliw na ako kasi kahit anong pigil ko sa sarili ko, hinahanap-hanap ko ang mga labi mo. Hindi mo wala sa isip ko ang lasa mo. So don't ask me that question because even if I have
to some GPA as Einstein, hindi ko kayang sagutin yan. Ryan stared at him for a moment before unwrapping his legs around his waist. She stood up straight. Magkasalubong pa rin ang mga mata nila. Malito. Aninto at mukhang palayo sa kanya. Dapat ba nating itigil to? I should stop. As a sardonic smirk appeared on his lips. How about you? Pinapatigil mo ang ako, pero sa tuwing hinahalikan kita, hindi ka umaangal. Nagbaba ito ng tingin sa sahig. Mali pa rin ito, Tyrone. Kailangan natin itong itigil. Your girlfriend will kill me. Kasi kung ako ang nasa katayuan niya, makakapatay ako, kaya itigil muna natin to. He pressed his lips on hers, making her gasp, and a moment later, tinugon na ito ng halik niya. He pulled away quickly. Ititigil ko ito kapag hindi mo na tinutugon ang halik ko. Aniya at walang seremonyang pinangko ang dalaga at inihagi sa malambot na malaking kama. Tyrone! Napasinghap ito at malalaki ang mata na tumingin sa kanya. Hinubad niya ang suot na itim na t-shirt at denim jeans pagkatapos ay kinaibabawan.